Kumusta mga kanoysi? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoysi. So, ngayong araw, another update naman tayo about politika or whatsoever. So, yun ang video to is mula kay Gazebo. So, meron itong pamagat na nagulat ang mundo sa sinabi ng Saudi Royals tungkol sa mga Pilipino. So, yan yung panonorin natin ngayon, men. So, ang video to is mula kay Gazebo. So, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayong manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoysi. So, mga kanoysi, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin baka agawin pa ng China. Again, ang pamagat ng video ito, nagulat ang mundo sa sinabi ng Saudi Royals tungkol sa mga Pilipino. So, alam naman natin talaga din, men, na itong bansa nga natin is parang napapansin nga talaga siya ng ibang bansa, especially yung mga sikat at yung mga bigating tao talaga sa ibang bansa. So ngayon naman malalaman natin about naman dito sa Saudi Royals na or whatsoever. Royals talaga, no? Saudi Royals. So yun. Again, Gazebo, Pilipinoysi, like, comment, share, subscribe, start. Sa loob ng maraming dekada, tahimik na hinawakan ng mga Pilipino ang isa sa mga pinagkakatiwalaang tungkulin sa Saudi Arabia. Sa likod ng mga nagagandahang mga palasyo at mga makapangyarihang pamilya, naglilingkod sila ng may dedikasyon at puso. Pero kamakailan lamang, may isang bagay na nangyari na hindi inaasahan ng lahat. Isang pambihirang public statement tungkol sa mga Pilipino na mula mismo sa maharlitang pamilya ng Saudi ang gumulat sa buong mundo. Hindi ito isa lamang pagtango ng paggalang o isang simpleng pasasalamat. Ito ay isang bagay na mas malalim pa rito. So, ano ba talaga ang sinabi ng Saudi Royals tungkol sa mga Pilipino? Siguro sabi niya dito is mga pugi at magaganda yung mga Pilipino. Hula ko lang naman yun. Or masipag yun. Bago po natin sagutin ang tanong niyan, inaanyahan ko po kayo na i-like ang video ito dahil isa po yung napakalaking tulong para sa aming mga content creator. Maraming salamat po. So like the video, bisitahin nyo rin Gazebo. Original video link in the description box below. So tuloy. Gazebo. Tatanungin kita, katropa. Sino sa tingin mo ang pinakapinagkakatiwalaan ng prinsipe ng Saudi? Ang mga royal cousin ba nila? Mga bilyonaryong business partner? O ang mga advisor na tumayo sa tabi nila sa loob ng maraming taon? Well, hindi, katropa. Advisor. Pagdating sa seryosong pagtitiwala, yung uri ng tiwala na maaaring magprotekta sa isang kaharian o magligtas ng buhay, ibang tao ang pinipili nila. At yon ay ang mga Pilipino. So, yung mga caregiver or yung mga katulong? Parang mahirap paniwalaan, di ba? Imagine, katropa, isa sa pinakamayaman at pinakamakapangyarihang monarkiya sa mundo na itinayo sa langis at ginto ay ipinakakatiwala ang kanilang pinakamalalalim na personal affairs sa mga tao na mula sa isang maliit na bansang isla na nasa kabilang panig ng mundo. At hindi lang ito tungkol sa trabaho o serbisyo. Ito ay higit pa roon. Ang ugnayang ito ay hindi nabuo dahil lang sa sweldo o kontrata. Nabuo ito dahil sa isang bagay na napakabihira. Isang bagay na totoo. Isang human connection na sa sobrang lakas ay kayang lampasan ang wika, mga hangganan at mga paniniwala. Ngunit, dito din ako believe sa mga kababayan talaga natin ng mga Pilipino, kasi yung mga OFW natin, para so shout out sa mga OFW dyan. Hindi nyo sila pwedeng maliitin lang kasi kahit saang bansa sila itapon or ilagay, di ba? Nakukuha nila yung mga dialekto, like alam niyo yung parang talaga sobrang dedicated talaga sila. Kasi ako, kung iisipin ko talaga, halimbawa doon ako magtatrabaho sa Korea, parang sabi ko pang back to zero na naman ako sa sa mga salita nila, parang magsisimula ka na naman ulit, di ba? Pero yung mga kababayan talaga natin, willing talagang pumunta doon na parang sasakyan talaga yung mga lingwahe nila. Unlike dito, may mga foreigner na pupunta dito sa bansa natin, dito sila magtatrabaho. Wala. Mag-i-English yung mga yan. Diba? Tatakbo pa ng ilang taon bago nila makuha yung language talaga or makisalamuha or mag-blend in na sila dito sa bansa natin. Pero yung mga kababayan natin, kahit saang lugar pa yan, Saudi, Korea, Japan, or whatsoever, kukuhanin talaga nila yung language or yung dialect or whatsoever. Dialect ba? Yeah, yung nila, yung wika nila. Diba? Sobrang amazing nun, kasi ako parang iisipin ko lang, hindi ko kaya yun eh. Karamihan sa mga tao ay hindi man lang namamalayan kung ano ang nangyayari. Magagandang palasyo, magagarang sasakyan at mararangyang buhay lang ang nakikita nila.
hindi nila napapansin ang mga totoong kwento sa likod ng lahat ng ito. Sa unang tingin, tila malaki talaga ang pagkakaiba ng dalawang bansang ito. Pero nung magsimulang dumating ang mga manggagawang Pilipino sa kaharian noong huling bahagi ng dekada 70, may isang bagay na pumatok. Mabilis na kumalat ang balita na ang mga manggagawang Pilipino ay hindi lang basta magaling, kundi pinakamagaling. Hindi lang sila So parang yung mga sa factory worker din pala. So nakaligtaan ko yun na. So yun nga, yung bansa kasi natin, kinulang tayo sa sa mga trabaho talaga. Kaya yung mga kababayan natin na mga bihasa or yung matatawag na natin talaga na expert sa larangan nila, doon nila nagagamit yun sa ibang bansa kasi bukod sa kulang tayo sa trabaho dito, maliit lang din yung sweldo. Diba? So sana magawan niya ng paraan talaga ng mga presidente talaga na maiangat yung natin, yung bansa natin, like kaya nating pasahurin din yung mga kababayan natin para hindi na sila mag-abroad. Diba? Sana lang naman. Uy, nako, ba't next? kundi pinakamagaling. Hindi lang sila hinahire ng mga pamilya, sila ay nire-request pa. At kalaunan, ang mga Saudi royals ay naghanap na rin ng mga Pilipino na mapagkakatiwalaan sa kanilang mga anak, tahanan at maging sa kanilang mga private affairs. Ngunit, hindi lang ito tungkol sa pagkuha ng mga kasambahay. Ang mga Saudi royal ay nagtamit ng mga tagapag-alaga, mga pinagkakatiwalaan. Mga taong sa paglipas ng panahon ay itinuring na rin nila ang pamilya. Pero bakit? Iyon ay dahil Kasambahay pala yung term na yun. ang mga Pilipino ay may balang isang bagay na hindi mabibili ng kahit anong halaga. Trust. Ito ay ang tinatawag na malasakit. Isang salitang Pilipino na walang direktang pagsasalin sa Ingles. Ngunit kung uunawain natin, nangangahulugan ito Malasakit, diba? Cared, caring, cared, care. Tama ba? ng tunay na pangangalaga. Ito ay ang instinct na tumulong, hindi dahil inutusan ka, kundi dahil gusto mo talaga. Sa isang lugar kung saan ang tiwala ay mas mahalaga kaysa sa langis, ang ganoong uri ng katapatan ay hindi mabibili. Sa kultura ng Saudi, ang tiwala ay sagrado. Hindi ito madaling ibigay. Ito ay pinaghihirapan at pinapatunayan sa paglipas ng panahon. At ang mga Pilipino, paulit-ulit nilang naipapasa ang mga pagsubok na iyon. Makakarinig ka ng mga totoong kwento ng mga Filipino nurse na nananatili sa tabi ng isang maharlika kahit tapos na ang kanilang shift. Hindi dahil kailangan nila. Tsaka meron ding mga pinalad talaga na mga kasambahay na sa kanila ipinamana yung yaman ng binabantayan nila. Kaya tsambahan lang din talaga, Uy, sa mga DH dyan or whatsoever, wag kayong mag-expect na may kapalit always. Dapat, lang talaga down to earth. Baka i-expect nyo rin na baka may mana din ako dito. Kagaya ng ibang storya. Huwag nyong isipin yung ganyan kasi mababaliwala lang din yung mga magagandang ginawa nyo. 'Di ba? Kasi wala, nag-iisip kayo ng kapalit Kundi dahil gusto nila. Ng mga yaya na nagpalaki ng mga prinsipe at prinsesa na itinuring nilang sariling mga anak. Ng mga driver, chef at housekeeper na tinanggap sa pinakapribadong sulok ng mga royal home at hindi kailanman sinira ang sagradong tiwala na yon. Hindi lang ito tungkol sa kung ano ang kanilang ginagawa. Ito ay tungkol sa kung paano nila ito ginagawa. Ang init, ang malasakit, ang paraan kung paano nila ginagawang mas magaan, mas kalmado at mas ligtas ang isang silid. Hindi iyon maituturo at tiyak na hindi rin mapepeke. Ngunit mayroon pang mas interesante rito. Ang tiwala na iyon ay hindi natatapos sa mga kasambahay lamang. Nagsimulang maging top choice ang mga Pilipino sa larangan ng medisina, aviation, engineering at iba pa. Sa madaling salita, kinikilala na rin ang mga Pilipino bilang mga profesional na pinagkakatiwalaan ng mataas na responsibilidad. Grabe, parang nakaka-proud siya kasi mga Pilipino, at the same time medyo nakakalungkot siya sa part na imbes dito nila sa Pilipinas gawin yan. Hindi kasi hindi competitive yung natin economy sa hindi competitive Hindi siya pumapantay or makapantay sa ibang bansa pa sa ngayon. So sana soon. Katropa, bago tayo magpatuloy, gusto mo bang kumita ng instant cash gamit ng iyong smartphone? Kung oo, pinapakilala ko sa iyo ang paborito kong trading. Move muna tayo ng konti kasi kapos tayo sa oras par. Saan ba? Ito. Tuloy. Deposit. Tara, sabay-sabay tayong mag-trade at kumita sa Packet Broker. Ngayon, pakinggan natin ang kwento ng isang prinsipe ng Saudi na nagkaroon ng malubhang sakit. May access siya sa pinakamahusay na doktor sa mundo. Ngunit, isang tao lang ang pinagkakatiwalaan niya na manatili sa kanyang tabi.
Iyon ay walang iba kundi ang kanyang nurse na isang Pilipina. Hindi lang siya basta medical staff, siya ang naging sandigan niya. Nang maglakbay ang prinsipe sa ibang bansa para magpagamot, iisa lang ang kondisyon niya. Isasama ko siya. Iyon ay hindi lang basta profesional na pagtitiwala. Iyon ay isang bagay na mas malalim pa. Iyon ay katapat. Grabe, ano? My goodness, nakaka-proud. Na pinaghirapang makuha sa paglipas ng mga taon. Mayroon pang daan-daang mga kwento na katulad nito ng mga kasambahay na dumating sa Saudi noong sila ay teenager pa lamang, na napili ng ilang dekada at nagsilbing tunay na ina sa kanilang mga alaga. Ng mga engineer na ngayon ay nangangasiwa sa buong operasyon sa mga kumpanya ng langis ng Saudi. Sila ay hindi na basta manggagawa lang, sila ay kapamilya na. So, ano nga ba talaga ang eksaktong sinabi ng Saudi royals tungkol sa mga Pilipino? What is Inilahan it? nila ang lahat, hayagan at buong pagmamalaki. Pinasalamatan nila ang mga Pilipino hindi lamang para sa kanilang serbisyo, kundi para sa kanilang puso. Para sa Nako. kanilang katapatan, sa kanilang pagkatao at sa kanilang walang kapantay na malasakit. Hindi ito Yun. basta isang pampublikong pahayag lang. Ito ay isang tunay na pagpupugay sa mga tao na naging bahagi na ng mismong pundasyon ng kaharian. At para sa Pilipinas, ang ganitong uri ng pagkilala sa isang pandaigdigang entablado ay nangangahulugan ng lahat. Oo, madali ang maging proud sa sariling bayan. Pero kapag ang ibang bansa, lalo na ang isang makapangyarihang bansa tulad ng Saudi Arabia, ay tumindig at nagsabing, We trust you. We respect you. We need you. ibang level Grabe, kinalabutan ako dun ah. I mean, nakakapag-goosebumps siya. Grabe yun, grabe yun. Yung bansa lang naman talaga na medyo walang ano sa atin is yung China lang naman eh. Ay, meron pa yung isa, yung Malaysia tayo, yung sa, kalimutan ko kung ano yung Sabah. Sabah, yeah. na yun. Kasaysayan na yun, katropa. Kaya sa susunod na makakita ka ng Pilipinong nagtatrabaho sa ibang bansa, alalahanin mong hindi lang ito tungkol sa trabaho. Ito ay tungkol sa legasiya. Tungkol ito Tama. sa mga taong umalis ng kanilang tahanan hindi upang tumakas, kundi upang maglingkod ng may dangal, layunin at malasakit. Tama, At sa isang tama, mundong tama. madalas nakakalimot sa mga kamay na siyang bubuhat dito, pinaalala ng Saudi Royal sa lahat. You can't build a kingdom without a Filipino heart in it. Nako, you cannot build a kingdom without a Filipino heart in it. Tama naman talaga yun. Tama naman talaga yun. Kasi, men, kahit na marami naman talaga tayong issue dito sa loob ng bansa natin, ano, like, ang gulo-gulo ng politika natin. Pero, men, I can guarantee you na yung mga kababayan natin talaga, kapag ka ipinadala yan sa ibang bansa, sobrang dedicated pa yan sa dedicated. Diba? Diyan din talaga ako nabibilib sa, ano, sa mga OFW, mga kababayan natin. Tuloy-tuloy. Ngayon, oras na para marinig ang boses mo, katropa. Sa tingin mo, ano pang mga katangian ng mga Pilipino ang nararapat na kilalanin? Hindi lang ng Saudi, kundi pati na rin ng buong mundo. I-comment lang ang iyong opinion sa comment section below. So, yun lang naman. So, ang video to is mula kay Gazebo. So, supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Panoorin nyo rin, i-subscribe nyo rin. Tapos, syempre, original video link in the description box below. Tapos, panoorin nyo rin yung broker na yon, nasa video na yon, and then i-check nyo na lang ano. So, original video link in the description box below. Tapos syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, Filipino IC, don't forget to like, comment, share, subscribe. So, kita nyo naman yun nagulat ang mundo sa sinabi ng Saudi Royals. Ang nagustuhan ko doon is yung ano talaga, yung you cannot build kingdom without a Filipino heart in it, something like that, diba? So, maganda yung yan, quotation bang tawag dyan. Maganda yon na ano talaga, na kahit pa paano may pakita natin sa buong mundo, di ba? At tsaka, I think, ano din yun advantage din yun para sa atin kasi kita nyo naman kung ano yung ginagawang pang-uogag ng China sa atin, di ba? Kaya ngayon China medyo or malimit lang talaga yung naniniwala sa kanila. Kasi alam naman ng ibang bansa talaga na iba yung ano ng Pilipinas. 'Di ba? Hindi naman tayo yung tipo na hindi naman tayo yung tipo na yung war freak or basag ulero or whatsoever. 'Di ba? Siguro kung like kita niyo naman yung ginagawa ng China sa atin, hindi naman tayo talaga yung nang-war freak dyan, kundi pinapalagan lang natin sila or pinapakita lang natin sa kanila na hindi sa lahat ng panahon, 'di ba? Makukuha nila yung gusto nila. Especially kung teritoryo na ng bansa yung usapan. Diba? So kita nyo naman, tayo nga, kahit na may naputulan na ng daliri sa atin, is gusto pa rin natin ng dialogo.
'di ba? Makipag-usap pa rin, something like that. So kita niyo naman kung gaano ka mapagkumbaba, 'di ba? About naman dun sa sa mga OFW natin, yun nga, saludo sa mga OFW na pumupunta sa ibang bansa. Though mayroon din tayong ibang mga OFW na pasaway, pero mas marami pa rin naman talaga yung mga mabubuti, masisipag, mapagkakatiwalaan, 'di ba? Tsaka syempre, speaking of Saudi din, hindi din naman talaga perfect yung Saudi, Meron din naman talagang ibang mga amo na mga may ganyan din na parang grabe yung touring din sa mga kababayan natin. Pero yun nga, yung mga OFW natin, ipagdasal na lang din natin sila, 'di ba? Especially yung mga kapamilya nyo, kung pumupunta sila ng Saudi or mag-a-abroad sila first time or babalik sila or whatsoever, parati natin silang ipagdasal na sana'y doon silang mapunta sa mga amo na mababait din, 'di ba? Hindi mga abusado, hindi mga demonyo, 'di ba? So ipagdasal din natin yung mga OFW natin, kasi malaki din naman yung naitulong nila sa bansa natin. Tapos yun nga, dagdag ko lang din na though nakaka-proud talaga na yung mga kababayan natin is kinikilala dun sa ibang bansa, kahit anong larangan, like medisina, sa factory, sa work, domestic worker ba? Domestic DH. Yeah, so yung sa helper dun sa bahay, kasambahay or whatsoever. 'Di ba? Doon nakaka-proud talaga siya. Yun nga, medyo nakakalungkot na parang ibang bansa yung yung mas nakikinabang sa sa expertise ng mga kababayan natin, 'di ba? So sana soon magawa ng paraan ng gobyerno 'yan na maparami pa lalo yung mga opportunity dito sa bansa natin, mapataas yung sahod, and then yun, wala nang kailangang mag-abroad, 'di ba? Like mag-abroad lang tayo kapag magta-travel, ganun, 'di ba? I think maganda yun kasi for sure I think majority ng mga OFW mas gusto talaga nila nakasama lang yung mga family nila dito sa bansang Pilipinas. Pero yun nga, pinupush sila ng sitwasyon, especially ng mga future ng mga anak nila. Tinitiis nila yung gutom, yung pagkamis, 'di ba, sa mga family nila para lang mabigyan nila ng magandang kinabukasan. So sa mga anak dyan na mga OFW or kahit hindi OFW, kahit dito lang din nagtatrabaho sa bansang Pilipinas, is yun, mag-aral kayong mabuti and huwag kayong magpapapuntis ng maaga, huwag kayong papasok sa mga 'di ba, na pwedeng sisira sa buhay niyo. 'Di ba? Kasi nagsisikap yung mga magulang nyo natin para mabigyan tayo ng magandang kinabukasan. So, anyways, hanggang dito na lang muna. Naging pastor pa tuloy tayo. So, anyways, Gazebo, support niya yan. Original video link in the description box below. Tapos, syempre, Filipino IC. Don't forget to like, comment, share, subscribe. Filipino IC is out.